Ang BRP Sierra Madre, ang simbolo ng soberenya ng Pilipinas sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Pero bago ito, ano nga ba ang kwento ng lumang barkong ito? Ano ang mahabang kasaysayan at serbisyong naibigay na ng BRP Sierra Madre? USS LST-821 ang orihinal na pangalan nito. Isa itong tank landing ship na nakomisyon o opisyal na naitalaga sa US Navy noong November 22, 1944. Ginamit ng Estados Unidos ang barko noong World War II hanggang sa pagtatapos nito noong September 2, 1945. Na-decommission ng USS LST-821 noong July 1946 at noong July 1955, pinalitan ang pangalan nito sa USS Harnett County. Ilang buwan matapos nito, sumiklab naman ang Vietnam War. Ginamit ng Estados Unidos ang barko sa naturang gyera hanggang noong October 1970 kung kailan muli itong na-decommission. Noong ding araw na yon, ibinigay ng Washington ang pamamahala sa USS Harnett County sa Republic of South Vietnam bilang bahagi ng tulong militar ng Estados Unidos sa gitna ng Vietnam War. Pinangalanan itong Republic of Vietnam Navy Ship o RVNS My Tho. Nang bumagsak ang Saigon sa kamay ng komunistang North Vietnamese Army noong April 1975, ginamit ang barko para sa paglikas ng mga Vietnamese refugee papuntang Pilipinas. Noong April 5, 1976, formal namang inilipat ng Estados Unidos ang pamamahala sa barko sa Pilipinas. Pinalitan naman ng bansa ang pangalan ng barko at ginawa itong BRP Dumagat. Pero agaran din itong pinalitan sa kasalukuyan pa rin itong pangalan na BRP Sierra Madre. Hango ang pangalan ito sa pinakamalawak na bulubundukin ng Pilipinas, ang Sierra Madre. Nagsilbi itong amphibious transport hanggang sa dekada 90. At noon ngang 1999, sa utos ni dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada, sadyang pinasadsad ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal para maging pananda ng teritoryo ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, kahit na kinakalawag ng BRP Sierra Madre, nananatili itong klasipikado bilang nasa aktibong serbisyo. Nagsisilbi itong tirahan ng mga sundalong Pilipino na nakaistasyon sa pinag-aagawang teritoryo. Ang BRP Sierra Madre ang tanod sa gitna ng malalaking alon ng politika at agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Tulad ng isang veteranong sundalo, laging nakatanaw, laging nakamasid, nagbabantay sa soberenya ng Pilipinas.